Jr. Eto't muli na naman niyang hinamon ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pati promoter ni Manny, binanatan ni Mayweather. Makitama po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Unidad. Husay ni Floyd Mayweather Jr. sa depensa sa ibabaw ng boxing ring ay siya ring bagsik niya sa opensa sa social networking site na Twitter. Kanina, may hamon na naman ang dating pound for pound king. Handa raw siyang labanan si Pacquiao sa Mayo 5. Pinasaringan pa ang top rank boss na si Bob Arum na tigilan na raw ang pagsisinungaling sa publiko. Nauna nang sinabi ni Arum sa GMA News na ang tunay na hadlang sa pinakaabangan laban ng milenyo ay ang magbibigay ng garantiya sa fight purse na nais ni Manny Mayweather. Sa isa pang tweet, sinabi ni Mayweather na kung January 16 daw ay Martin Luther King Day at January 17 ay birthday ni Muhammad Ali, ang May 5 naman anya ay araw na lalampasuhin niya si Pacquiao. Kasabay ng Twitter attack ni Mayweather, ang pahayag ng CEO ng Mayweather Promotions na si Leonard LRB sa MichiganLive.com. Ang pabago-bago raw na pahayag ni Arum ay bahagi ng pag-iwas na makipag-ayos sa kampo ni Mayweather para hindi matuloy ang laban na hinihingi ng buong mundo. Sa pahayag na ito ng kampo ni Mayweather, tila lumalabas pang ang kampo pa ni Pacquiao ang hindi handang harapin ang hamon ni Mayweather na maglaban sila sa Mayo 5. Kasalukuyan pang kinukuha ng GMA News ang sagot mula sa kampo ni Pacquiao. Sa Sabado, nakatakdang i-anunsyo ni Manny kung sino ang napiling susunod ng makakalaban. Chino Trinidad Kalutok, 24 oras. Nasayang lang ayon sa Malacanang ang pautang ng World Bank sa Korte Suprema. Ang hamon naman ng tagapagsalita ng Korte Suprema, patunayan daw ng palasyo na mali ang paggastos nila sa naturang pondo. Nakatutok si Michael Fahatin. Marami raw nakita ang World Bank sa Judicial Reform Support Project loan ng Supreme Court ayon sa Malacanang. At sa mga nakita na ito ay tinawag na unsatisfactory ay tulad ng goodwill games, hotel accommodations, restaurant bills, airline tickets to Cebu, Indonesia at Australia. At ito raw ay nasa ilalim ng opisina ni Court Administrator at Supreme Court Spokesman Attorney Midas Marquez. Based on the World Bank aid memo, there were 133 contracts reviewed, 70 were disallowed. Total amount the World Bank wants back is $199,900. Of the ineligible expenditures, 16 were from the Court Administrator Midas Marquez's office. Ang layunin sana ng Judicial Reform Support Project o JRSP ng World Bank ay gawing mas epektibo at mas mapagkakatiwalaan ng publiko ang hudikatura. Pero ayon sa isang World Bank report, may problema sa paggamit at pagmonitor ng pondong ito. Ayon kay Lacerda, malinaw na may pagkukulang ang hudikatura, partikular sa tanggapan ni Court Administrator Midas Marquez at Chief Justice Renato Corona sa pagmando ng JRSP. Certainly, it shows the quality of management inside the Supreme Court, the lack of controls, the abiding presence of conflict of interest, especially in the office of the Court Administrator. Hinamon naman ni Marquez ang palasyo na patunayang mali ang paggamit ng pondo. Lahat daw ng gastos sa ilalim ng JRSP kayang patunayan. Kasalukuyang ginagawa ng PMO, yung Project Management Office ng Supreme Court, ang mga kasagutan dyan. Kaya sabi ng Transparency International, panahon na para gawing bukas ang hudikatura at posisiin ang paggastos nila. May fiscal autonomy daw kasi ang hudikatura, kaya sila lang ang nagdedesisyon at nagbabantay sa paggamit ng kanilang pondo. Transparency does not compromise their independence. Transparency is they are reporting to the public to which they serve how they're using public funds. Pero ayon sa palasyo, posibleng imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang gulo sa JRSP. Michael Bahati, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Meron po tayong mga balita ng mga karumalduman na karanasan laban sa mga kababaihan. Una sa Pampanga, isang dalagitang naiwang mag-isa sa bahay ang ginahasa bago patayin. Sa Nueva Ecija naman, isang 11 taong gulang na bata nireklamo ng pangkagahasa ang sarili niyang tiyuhin. Si Mark Zambrano, naka-Alerto 24. Walang tigil sa pag-iyak ang 11 taong gulang na itatago natin sa pangalang Joy habang isinasalaysay ang mapait niyang karanasan sa sarili niyang tiyuhin. Base sa kanyang pahayag sa pulisya,
Hinalay raw siya ng chewing itago natin sa pangalang Ramon, 56 na taong gulang. 5 beses umano siyang hinalay ng suspect simula pa noong Nobyembre 2011. At kahapon, naulit umano ang pamumulestya. Pinadala ko siya sa PJG Hospital para mag-undergo ng medico genital examination. And it was revealed actually after ng examination, we were told na may laceration dun sa sex organ ng bata. Sa tulong ng NBI Cabanatuan City, nadakip ang suspect. Yung isang pagkakataon lang, hindi naman ako yung kaya matagal lang din. Naharap ngayon ang suspect sa kasong rape. Ano gusto mo mangyari sa kanya ngayon? Ipakulong po. Gusto ko lang po mabigyan ng katarungan yung ginawa sa anak ko. Sa Apalit, Pampanga, ginahasa at pinatay sa loob ng sariling bahay ang 17 taong gulang na si Jessa May Lopez. Kinilala ang suspect na si Rolly De Guia, isa sa mga tauhan sa rice mill ng kaanak ng biktima. Base sa investigasyon, naiwanan daw mag-isa ang biktima sa bahay, kaya't persano manong pumasok ang suspect. Posible raw na pagnanakaw ang motibo ng suspect, subalit nang walang makitang pera sa loob ng bahay, ginahasa nito ang biktima. Nilastas pa nito ang lalamunan ng biktima bago patayin. Ginamit din nito ang kadena ng gate ng bahay bilang pansakal sa dalaga. Agad namang naaresto ang suspect, na-recover sa kanyang cellphone at relo ng biktima. Pati na ang dugo ang patilim na ginamit sa pagpatay. I told him na bakit mo ginawa ito? Napakatas ng pangarap ng anak ko. Bakit mo ginawa? May galit ka ba? Wala naman daw. May galit ka ba sa tita niya? Wala naman daw. Hindi po siya, naging silent po siya. Mark Zambrano, Naka-Alerto, 24. Abangan, estudyante sa Pangasinan sugatan dahil daw sa balisong na hawak ng kanyang guro. Sa Pangasinan pa rin, bata patay matapos aksidenteng magbigti sa duyan. At batang may cancer sa buto, kamusta ang lagay matapos sumailalim sa operasyon? Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. My mom.